Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 4B na ipaliliwanag na ang paggalang sa iba't ibang kaugalian ng kapwa na nakaugat sa pananampalataya ay nakatutulong sa pagpapanatili ng mapayapang ugnayan sa kabila ng pagkakaiba-iba ng sistema ng paniniwala. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang relihiyon ay personal na hanay o institusyonalisadong sistema ng mga espiritual na saloobin, paniniwala at mga gawi. Ito'y isang layunin, prinsipyo o sistema ng mga paniniwala na pinangahawakan ng may sigasig at pananampalataya. At sa ating bansa, ang mga nangungunang relihiyon ay ang Kristyanismo na nahahati sa iba't ibang organisasyon at ang relihiyong Islam. Bawat relihiyon o pangkatin ng pananampalataya ay may kani-kaniyang paniniwala na may pinagbabatayan, na ang mga ito naman ay isinasakilos at sinusunod ng mga kasapi nito upang ipakita ang kanilang pagsunod. Narito ang mga halimbawa ng ilang paniniwalang sinusunod ng mga Muslim at ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Magsimula tayo sa reliyong Islam. Marami sa atin ang nakaalam na bawal sa mga Muslim ang pagkain ng baboy. Ayon sa Quran, ipinagbawal lamang ni Allah sa inyo mula sa mga pagkain ang namatay ng walang pagkatay na isinasa batas. Ang ibinubong dugong dumadaloy, ang laman ng baboy, at anumang binanggitan ang iba pa sa pangalan ni Allah. Ipinagbabawal din sa mga Muslim ang paggamit ng droga at pag-inom ng alak. Ayon sa Quran, o kayong nagsisisampalataya, ang mga nakalalasing, lahat ng uri ng inuming may alkohol, at iba pa na nakapagbibigay ng lambong sa kaisipan tulad ng ipinagbabawal na gamot, droga, damong mariwana at iba pa, ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas. Para sa relihiyong Roman Catholic, sila naman ay nagsasagawa ng Ash Wednesday at ito ang kanilang batayan sa Biblia. Ito ay mababasa sa Job 42:6. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, ikinahihiya lahat ng sinabi, sa alabok at abo ako ay nakaupo. Sa Daniel 9:3, dahil dito buong taimtim akong nananalangin at nakiusap sa Panginoong Diyos. Nag-ayuno ako, nagsuot ng damit panluksa at nakaupo sa abo. Kilala rin ang mga Katoliko sa kanilang kaugalian na pananalangin sa mga imahe, at ito ang nakasaad sa kanilang katesismo ni Padre Luis de Amisquita. Pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o ng isang mahal na larawan. Mangyaring magtanda ka muna at saka ka magdasal ng tatlong ama namin. Ang mga Katoliko ay kilala rin sa pagkakaroon ng mataas na pagkakilala kay Maria, at ito ay nakasaad sa kanilang True Devotion to the Blessed Virgin Mary ni Louis Marie Grignion de Montfort. When the saints tell us that all things in heaven and on earth, including God Himself, are subjected to the Blessed Virgin, they know that there were no limits to her power because she has power over God Himself. Dumako naman tayo sa mga iglesia ni Kristo. Marami sa atin ang nakaalam na ipinagbabawal sa mga kasapi ng iglesia ni Kristo ang pagkain ng dugo. Ngunit ano nga ba ang kanilang batayan tungkol dito? Ayon sa Henesis 9:4, ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. At ayon sa Deuteronomio 12:23, ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay, ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. At ang ilan pa nilang batayan tungkol dito ay ang nakasulat sa Levitico 17:10. Ang sino mang kumain ng dugo ay kapopootan ko, at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. At sa Gawa 15:20, sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng dugo. Dumako naman tayo sa relihiyong Jehovah's Witnesses. Naniniwala ang mga kaanib ng Jehovah's Witnesses na ang pagdiriwang ng kaarawan o birthday ay hindi naaayon sa mga turo ng Biblia. Ayon sa kanila, walang Kristiyano sa Biblia ang nagdiwang ng kaarawan. At ang pagdiriwang ng kaarawan ay naiuugnay sa masamang pangyayari tulad ng pagputol sa ulo ni Juan, katulad ng nangyari sa Marcos 6:21 hanggang 28. Isa pang kaugalian at paniniwala sa relihiyong Jehovah's Witnesses ang pagbabawal ng blood transfusion
o pagsasalin ng dugo. Naniniwala ang mga kaanib ng Jehovah's Witnesses na dapat mag-ingat sa dugo, pati na rin sa pagkuha ng dugo mula sa ibang tao. Ang kanilang batayan dito ay ang nakasaad sa Genesis 9:3 hanggang 4. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Dumako naman tayo sa relihiyong Church of Latter-day Saints o kilala natin bilang mga Mormons. Ipinagbabawal sa kanila ang pag-inom ng kape o tsaa. Pinapayuhan ng mga Mormons na huwag uminom ng mga ito sapagkat ayon sa Book of Mormon at muli, ang mga mainit na inumin ay hindi para sa katawan o tiyan. Ipinagbabawal din sa mga Mormons ang pag-inom ng alak. Ayon sa Book of Mormon, kung ang sino man ay umiinom ng alak o matapang na inumin, ito ay hindi mabuti, ni hindi naaayon sa mata ng inyong ama. At ang isa pang relihiyon na ating pag-uusapan ay ang Seventh-day Adventist. Hindi sila kumakain ng baboy, sapagkat ayon sa Biblia, ito ay marumi. Ayon sa Leviticus 11:4 hanggang 8, pero wag ninyong kakainin ang mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito, pero hindi naman biyak ang mga kuko, tulad ng kamelyo at kuneho. Wag din ninyong kakainin ang baboy, dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguyang muli ang kinain nito. Bukod sa baboy, iniiwasan din nila ang iba pang hayop na may katulad na katangian. Ipinagdiriwang ng mga Adventist ang Sabat tuwing Sabado at hindi sila nagtatrabaho sa araw na iyon sapagkat ayon sa Eksodo 20:8 hanggang 10, alalahanin ang araw ng Sabat upang ito'y gawing banal. 6 na araw ay magtatrabaho ka at gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay ang Sabat ng Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon ay huwag kang magtrabaho. Bakit nga bang mahalagang galangin natin ang mga kaugalian na nakaugat sa pananampalataya ng iba't ibang relihiyon? Una, ang pagkilala sa kahalagahan ng mga kaugalian ng iba batay sa pananampalataya ay tumutulong sa atin na mag-develop ng empatiya na nagpapalakas ng mga ugnayan at nagpo-promote ng kabutihang loob. Ikalawa, ang paggalang sa mga kaugalian na nakaugat sa pananampalataya ay nagpapalaganap ng maayos na pagsasama ng mga tao mula sa iba't ibang relihiyon at kultura na nagbabawas naman ng mga posibleng alitan. Ikatlo, sa pamamagitan ng paggalang sa mga kaugalian ng iba, natututo tayong maintindihan ang kanilang mga values at paniniwala na nagiging sanhi ng mas malalim na koneksyon at nag-aalis naman ng mga stereotype. Ikaapat, ang pagpapakita ng paggalang sa iba't ibang kaugalian ay nag-i-inspire sa iba na magsanay ng pagtanggap na lumilika ng mas inklusibo at nagkakaisang komunidad. At panghuli, ang paggalang sa mga tradisyong nakaugat sa pananampalataya ay nakatutulong sa pagpapanatili ng cultural identity at mga pamana o heritage na nagpapayaman sa kolektibong karanasan ng sangkatauhan. Bilang mga kabataan sa isang lipunang puno ng pagkakaiba, responsibilidad ninyo ang magpakita ng paggalang sa paniniwala ng iba. Hindi lamang nito pinayayaman ang inyong pangunawa sa mundo, kundi inihahanda rin kayo upang makabuo ng mapayapa at makabuluhang relasyon sa mga tao mula sa iba't ibang uri ng pamumuhay. Sa pagpapahalaga sa respeto, nag-aambag kayo sa isang mundo kung saan ang pagkakaiba ay hindi sagabal kundi tulay tungo sa pagkakaisa. Kaya galangin ang iba't ibang kaugaliang nakaugat sa pananampalataya. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!